isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Nalungkot, nasaktan, tas nainis. Kasi nalungkot ako kasi ganun lang ba yung tingin nila sa amin na kapag kami nagawang mali ang bata, kailangan talagang teacher ang unahing sisihin. Di ba dapat tingnan na mag-background check muna sila? Ano ba yung kalagayan ng bata sa environment sa loob ng tahanan? Ano ba yung environment ng bata sa community? Itong panahon na ito yung panahon na dapat naghahanap tayo ng solusyon doon sa isang prevailing na problema na napakalaki na problema. Pero ang napili niyang banggitin kabilang yung mga teacher. Hindi naman niya sinasabing lahat. Hindi naman niya sinasabi niya naman yung iba, di ba? Pero bakit yun pa yung nasabi niya? Marami siyang pwedeng banggitin kung gusto niya maganap ng masisisi, di ba? Ito ay patungkol sa nangyari, naganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. Tuturo kami ng academics, nagtuturo kami ng skills, and then at the same time, nagtuturo kami ng values education. Paano pagdating sa bahay? O halimbawa na, ito, halimbawa po, may nagmura sa estudyante ko. Sabi ko, anak, bakit ka nagmura? Naririnig mo ba sa bahay niyo yan? Sabi, opo, ma'am. Sabi ko, okay. Kung may naririnig ka na pangit na salita sa bahay niyo, please, huwag mong dadalhin dito sa school. Sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Kung naturuan po siya ng mga magulang niya, ng mga teacher din, hindi niya muna ba naisip na bago siya nagbitaw ng panalita yun, teka muna baka masaktan mga magulang ko to kasi mga teacher din sila. Di ba? And then, hindi ba yung magbubumerang sa kanya? Hindi ba yung babalik sa kanya? Wala po siyang wala po siyang mabuting impluwensya. Lalo ang social media pa naman, laganap na. Yung mga bata, syempre nakita yan. O ano nasasabihin ng mga bata? Di ba po, lalong mawawalan po sa amin ng respeto ang mga bata sa ginawa niya. Sa sinabi niyang kami ay nagtuturo ng walang modo sa mga bata. So, paano pa? Maniniwala pa ba? Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kumusta kayo? Welcome po kayo sa Montilla din sa atin. Pag-usapan natin dito ngayon yung statement ni Asik Del Castro kung saan galit na galit ng karamihan sa ating mga guro. So dito, una-una pasalamat tayo sa ating mga bayaning mga guro sa kanilang serbisyo kahit ang iba nasa mga malalayong lugar, tinatawid nila yung mga ilog, tapos mga kabundukan para lang makapagturo sa ating mga kababayan. So dito, pasalamat din sa kanila kahit hindi kalakihan ang sahod nila. Dito pa rin sila, mas pinili na dito pa rin sa Pilipinas para makapaglingkod sa ating mamamayan. So dito, mas mataas ang sahod sa ibang bansa pero pinili na manatili dito. So dito, napakalaking bagay itong mga teacher na to kasi nga una-una, walang abogado, walang doktor, walang engineer kung wala ang guro. So dito sana inawa natin, ilugtong natin itong pangyayari sa Zamboanga. So dito kasi nakakaroon ng pag-unawaan dahil sa statement ni Del Castro. Para sa atin naman kasi nito, hindi ito dapat isisisi sa mga teacher. Kasi unang-una dito, kahit kasi nga anong gawin mong programa bilang guro,
kung wala ka namang pundo kasi wala rin mangyayari. Dapat kasi dito, bakit ang titirahin lang ng ating ASIC? Yung ano lang, yung mga guro natin. Dapat dito, yung mga nakakataas, unang-una. Yung ano dito, yung pamunuan ng DepEd, hindi kaya itong ano, yung sekretary ng DepEd. Dapat ito yung maglagay ng programa para maging safety yung mga guro at saka yung mga estudyante. Kasi sa panahon ng ganito, di ba po, Maril? Pasalamat ay hindi tinamaan yung mga teacher kasi walang pinipili ito. So dito siguro, pag ano ng magandang programa naman yung ano natin dito, yung pinaka-secretary ng DepEd natin. Para sa ganun naman, maiwasan itong magandang bagay. Unang-una, yung ating mga politiko, sangkatutak yung mga insertion. Bakit hindi nila isingit yung insertion nila dito sa budget naman sa DepEd? Sa ganung paraan naman na makagawa ng magandang programa. Unang-una, gawa sila ng hotline para magsumbong yung mga estudyante, di kaya mga guro, kung ano mga concerns sa mga magulang. So ito pinakamagandang gawin. Pangalawa dito, dapat wala kasi ng intelligence gathering. Sa ganung paraan naman na may maiwasan na to. Ang nangyayari kasi dito, sinisisi ito yung mga guro. So ano ba magagawa naman ng mga guro kung ang budget wala naman sa kanila? Mahalaga ito is budget kaysa napunta lang sa wala. Yung ilan nating mga budget sa ating gobyerno, trilyon na wala. Tapos dito sa pagdating sa mga school natin, kulang man lang sa budget. Napaka-importante yung confidential fund sa ganung paraan. Nakakaroon ng mga programa. So, dito kasi, pag may mga kapalpakan, kagaya kay Bibi Sara, pag pumampak dito yung mga guro, ang sinisisi si Bibi Sara kasi siya nga sekretary ng DepEd. Bakit ngayon, ang mga guro ng tinitira ni ASIC Castro, di ba niya kayang banggain? Dahil siya yung nakakatraso. Ilang pangyayari na doon sa Leyte, dito naman sa Zamboanga, may mga iba ba na successful sa lugar sa Cavite naman yun. Iba na kuha ng mga baril. Ano bang aksyon ang ginawa naman ng pamunuan ng DepEd? Kaya kakarote ng ating sekretary. Sa atin naman, hindi natin siya nisisi. Pero dito, pagtanggol mo na niya yung mga guro kasi tinitira na ngayon ikaw ba ngayon? Nagtrabaho ka ng maayos tapos may nangyayari na hindi inasahan sa school mo. Ikaw pa ngayon ang sisihin. Ano naman tayo, tingnan naman sana natin yung kahirapan ng ating mga guro. Pasalamat ka tayo, dito sila sa Pilipinas. Mas malaki ang sahod sa ibang bansa, lalo sa Hong Kong. Dahil ang sa Hong Kong ngayon, may mga Chinese doon. Bukod sa sahod, ginawang kasambay. Ano pa sila, ginagawa pa sila yung tutor sa mga estudyante nila. So dito, wala ba tayo kahit na mababa ang sahod natin dito sa ating bansa, na natili pa rin yung teacher natin. Ngayon kung nagkasala naman, imbestigan, may proseso naman tayo. Pero dito kasi, nilalahat natin na wala naman tayong mga ebidensya naman na dapat gumawa ng hindi maganda. So dito, kung may mga school kasi na nababastos yung mga estudyante gagaya sa Davao, hindi yung kagustuhan ng mga teacher. Mapipigilan mo ba yung mga estudyante? Wala naman siguro mga teacher na gumawa ng bagay na ituruan ng isang estudyante. Nagkataon na siguro dahil sa talamak na korupsyon, pati yung mga estudyante, namating na rin galit kasi apektado sila. Siyempre, naawar siya sa mga magulang nila. Titipid na rin yun. Doon, sa baon pa lang, tipid na rin yung mga magulang dahil sa hirap ng buhay ngayon. So, ito naman, nanawagan tayo. Budgetan na itong ibalik yung budget na narapat sa dito sa mga guro sa sa DepEd. Sa ganung paraan naman na may iwasan naman yung bagay na ganito, gawa sila magandang mga programa. Hindi na maulit yung mga ganitong mga sakuna. Una, magtulungan siguro nito. Meron din naman itong partelis itong na to, yung sa mga guro at saka sa kabataan. So magsabi po sa dapat ito pati DepEd. Para naman ikabubuti ng lahat. Maraming salamat, bubuhay po tayong lahat. God bless.